Marami sa ating mga kababayan ang homeless at kung meron silang panaginip ay magkaroon sila ng kanilang sariling lupain. At alam niyo ang bayan ng Panginoon, they had no property that they could consider as their own. Pero as God's chosen people, pinangakuan sila ng isang lupain. At yung lupain na ibibigay sa kanila ay hindi pangkaraniwang lupa because it was a land flowing with milk and honey. Pero sa totoo din, merong mga tao that occupies the land. And it was ruled by powerful kings of the Amorites and the Canaanites. At kung ito ay mapapa sa kanila, kailangan na ito ay kanilang sakupin through battle. And naniniwala ko that if ever there was a good time to attack, it was after Joshua chapter 5 verse 1, sapagkat sinabi na nung mabalitaan ng mga tao yung ginawang himala ng Panginoon, ng bayan ng Diyos ay nakatawid sa River Jordan during flood stage. They were able to cross over. That the hearts of the people became afraid and it melted. At parang nasiraan sila ng loob para harapin pa ang bayan ng Panginoon in battle. And so, psychologically, they may have won the battle. And maaaring ito na yung best time, pero ang Diyos, meron siyang ibang plano. Sapagkat sa Panginoon, ang mas mahalaga is that they should be prepared not only physically, not only should they be emotionally driven, but more important is the spiritual preparation. They have to be consecrated to God. And so, God reminded them of their covenant through the rite of circumcision. Kaya't may inutos siya kay Joshua na kanyang gagawin, at ito ay mababasa natin sa verses 2 and 3 of Joshua chapter 5. At that time the Lord said to Joshua, "Make flint knives and circumcise the Israelites again." So Joshua made flint knives and circumcised the Israelites at Gibeah Haaraloth. And so, ang rite of circumcision ay kanilang dinaanan, yung mga fighting men, yung mga kalalakihan that were born in the wilderness. At ito ay isang paalala sa kanila that they were God's chosen people. Na ang tawag sa kanila ay nagsimula pa noong tinawag ng Panginoon si Abraham, who was made righteous because he believed in God's promise. At bilang isang tanda na sila ay bahagi ng bayan ng Panginoon, kailangan sila ay magpatuloy. Pero ang circumcision is only an outward sign of something that happens inwardly pagka tayo ay nasa Panginoon. Sapagkat ang sinumang nakikristo, yung kanyang puso ay sinircumcise din. At ito yung mababasa natin sa Deuteronomy chapter 30 verse 6. The Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants, so that you may love Him with all your heart and with all your soul and live. So tulad na sinasabi ko, circumcision is an outward sign of what God did inwardly. God had circumcised our hearts. God has set us apart. Ang Diyos ang siyang nagtalaga sa atin upang ang buhay natin ay atin ang ipamuhay hindi para sa mundong ito, hindi para sa kanino mang kapangyarihan, kundi tanging sa Panginoon. Even today, God has circumcised the heart of every believer na tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay Kanya. He created a new nature in us. He cut away the power of the flesh. Ang Deuteronomy chapter 30 verse 6 ang nagsasabi, sa anong purpose? So that you may love Him with all your heart and with all your soul and live. Naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon through the indwelling presence of the Holy Spirit. At ngayon pwede na tayong mabuhay para sa Kanya. Naintindihan natin na sino mang nanampalataya kay Kristo ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Our hearts have been circumcised
through the power of the Holy Spirit. Magandang gabi po and God bless you all. Salamat sa inyong pakikinig.